pag yung babae hindi sumusunod sa kanyang asawa, ano daw ba ang gagawin? Ngayon, pwede ba masulat? Nasa inyo yung pentel pen ha, wala sa akin. Meron sa akin. Iniwan ko sa inyo. Sabi ni Brother Gan, kung bali tanong to kung yung asawa mo ba, pag hindi sumusunod sa asawang lalaki, hiwalayan mo siya o hindi. Pero may nakasulat na sa Corinto, di ba? Na pag yung asawa mo na ayaw magpasakop sa'yo, pwede mo siyang hindi, pag yung asawa mong tawag dito, nakalimutan ko kasi basta may verse na si Richard Gan na nilagay. Tapos sabi niya, doon sa question, may mga question kasi sa kanya. Kasi yung asawa ng babae, asawa ng ministro, yung asawa niya hindi sumusunod sa kanya. Ngayon nagtanong kay Richard Gan, sabi niya, kung yung asawa niya ba ay ayaw sumunod doon, ayaw magpapasakop doon sa pinapagawa sa kanya na dapat naman nasundin yun o hindi naman ikakasama ng kanyang spiritual at yung kanyang sarili, ano daw ba ang gagawin niya? Sabi ni Richard Gan, sabi niya sinabi daw sa Bible o si Kristo yun, na sabi niya, kung ang asawa mo talaga ay ayaw sumunod, sabi niya, pwede mo daw siyang hindi ko lang alam kung ito yung pagkapaliwanag ni Richard Gan o pagkaintindi ko lang. Ang sabi doon, pag hindi sumusunod yung asawang babae doon sa rules and regulation ng lalaki, sabi niya, pwede niya ituring na unbeliever yun. At sabi niya, pwede niya, parang may pass ba daw, parang may passport daw na pwede niya yun iwanan. Kasi hindi sumunod sa kanya, ayaw magpasakop sa kanya, lahat-lahat ayaw. Sabi do ni Richard Gan, sabi niya, nagsusure, tapos naglulugaliw, nagliliwaliw sa labas. Yung asawa niya ay ministro, sabi niya. Tapos yung advice ni Richard Gan doon, sabi niya, pwede na daw iwanan yun. Kasi matigas na yung matigas na daw yung heart, parang hindi na ba ma-convert yung asawa niya. Pero ministro siya, pero ang asawa niya hindi ma-convert. Kasi yung asawa, sabi niya, yung asawa may sariling pananaw, parang may sarili siyang desisyon sa sarili niya na siyempre bilang tao, may decision siya, may free will siya na gawin yun. Kaya sabi doon ni Richard Gan, hindi ko lang alam kung sino nakabasa sa inyo, no? Nakaintindi ko. Sabi ni Richard Gan, unbeliever siya at pwede mo daw siyang hiwalayan. Ang tanong ko naman ko sa sarili ko, pwede hiwalayan, paano kung kasal? Pero yung pumasok lang doon sa isip ko, na kung kasal siya, siguro sa spiritualidad, separated siya doon sa asawa niya, hindi siya doon, sa spiritualidad ng kuha. Pero sa physical, ang sa akin, hindi niya pwede hiwalayan yun, hanggang nandun sa puder niya. Siguro hindi niya pwede hiwalayan yun, kasi kasal sila Pero pag hindi sila kasal, pwede niya siguro yun iiwanan pag hindi pa sila kasal. Pero sa tingin ko, separated siya spiritually dun sa asawa niya, ganun lang. Kasi di ba sabi ni Brother Francis naman, yung pag ko na to tawag dito subjective ko na. Hindi yan lang kasi yung nabasa ko, konti lang. Pero yung question mark din sa akin yun. Bali, question din sa isip ko yun. Kahit nabasa ko siya, question din. Bali, sinare ko to kay Brother Menan, pero hindi ko pa rin talaga siya abot dun sa pag-aasawa ng isang ministro at yung asawang babae hindi sumusunod sa kanya sa lahat ng kanyang rules and regulation. Kasi parang kinakatwiran doon ng babae, sabi niya, there is a free will. Sabi niya, may free will Bakit sasaklawan mo? Ganyan-ganyan. Siyempre, siguro ang
Bible pa talaga, talagang ano siya, ignorance ang kayaan tayong nangyayari sa kanya. Yun lang, pero may katanungan din ako sa sarili ko. Kung nais siya magtanong sa akin, sa sarili ko may katanungan din ako. Yun lang. Pero tatanong ko pa rin. Doon sa Kanta website 2. Sabi niya, pag yung asawa ko ba hindi nakikinig sa akin, nag-short siya, pwede ko maghiwala yan. Parang tinanong din ito kay Brother Branham. At si Brother Branham, may direct lang sinabi, pag hindi nakikinig, may sinabi yun doon, nakalagay doon sa marriage and divorce yan. Na booklet. Hindi divorce kita pa ba nito? Ha? Hindi divorce kita pa ba nito? Oo, hindi divorce daw. Kung hindi makikinig doon sa tanong ako dito, sabi ko, totoo yan, sabi ni God. Oo. Kasi yung sinabi niya dito, papahamak na yung tayo yung asawa mo, ito siguro ano doon sa mga asawa. balik ka. Halimbawa, yung asawa ko, ito yung believer yung asawa ko, ang gagawa ka. Yung asawa niya, ito yung lalaki, yung husband. Ito yung naiintindihan ko doon sa sinabi. Yung husband, ito sumusunod kay Kristo. Ay, makinig ba na kayo? Tapos yung wife, sabi niya dyan, imposibleng hindi makikinig yan. Sabi niya, whether you like it or not, nakalagay sa Biblia, pagpapasakop talagang babae sa kanyang asawa. Sabi ni Brother God, compulsory nakalagay doon sa Bible. Husband, wife, submit to your husband. Walang sinabi doon, hindi ka mag-submit. May talata yan, Ephesians, pakilagay mo. Ako yung babae. Sa peso, sa kalagay sa Ephesians. Babae na una. Tanong mo sila, kumpwentuhan sila ng hindi related. Marami na, support ako. Oo. Alala ko yung sinabi ko na. Yung wife, kalagay yan doon. Yung wife, sabi niya, pag ito, automatic, parang pumasok dito, sinasabi ni God, understood, tunuturuan niya yan. Di ba, unbeliever pa yan. Mayroong sinabi si Brother God, yun ay in the process. May nakalagay siya dito, in process of time. Mako-convert dapat yung babae yan, yung asawa mo. Pero, ang sabi doon, ang tanong nung isang sister o brother yata yun, anong gagawin po? Yung asawa ko, yung paano yung babae, hindi nagpapasako. Parang may ganun sa kanilang church. Hindi pwede, pag believer ang husband, hindi pwedeng maging believer ito. At sumunod doon sa kanyang asawang lalaki. Hindi ko alam yung paliwanag na dyan, vice versa. Paano naman kung yung wife yung believer tapos yung husband ay unbeliever? Hindi ko po, ako doon. Nabasa ko lang din yun doon sa sinabi, idadagdag ko lang. Sabi niya, ito in the process, pakicheck mo nga si Eden, wives, submit to your husband. Hindi yung Corinthian, Ephesian yun. Ay! Submit. Tapos, may sinabi si God, yung headship. Alam niyo headship? Headship. Pagdating sa end time, mahigpit sila dyan. Headship. Actually, sa end time, ewan ko kung may nakita ko sa end time na mas matapang pa sa asawa niya. Ay, 22. Ewan ko rin. Pero, napansin ko sa lahat ng end time, nakikita ko, talagang kung ano sabihin ng asawa nila, wala silang magagawa. Tsak, ano ka lang? Pero sa headship, dito sa headship, ito ang Diyos, si Kristo, Huwag ka na okay sa taas. sino yung kasunod kay Kristo? Yung lalaki. Sino yung ulo ng babae? Yung lalaki.
ba't yun yung dinagdag ko? O sige, dagdag ko. Sabi pa po niya doon, sabi niya, kung yung asawang babae daw, example, asawang babae, ministro yung kanyang asawa, sabi doon, kung yung asawang babae, tapos ministro niya yung asawa, tapos hindi siya sumusunod, sabi ni Richard Gan, sinabi niya talaga doon, hindi siya karapat-dapat doon sa kanyang asawang lalaki. So, it means na parang hihiwalay. Kasi hindi siya karapat-dapat doon kasi hindi naman siya sumusunod eh. Ganun po yung sabi din, direct po sinabi ni Brother Richard Gan po sa booklet niya na from the website, part 3. Okay, basahin niyo po bandang likod from the website. May tanong. Ito malinaw. Sa end time, sa atin, tanggalin mo. Ito yung naiintindihan ko. Sabi niya, itong wife in the process, kahit unbeliever siya, mako-convert yan at sasubmit talaga yan doon sa kanyang asawa. Pag yan, hindi nakinig. Wala yan. Hindi yan talaga naging na-convert. Pag may babae daw na hindi nakikinig sa kanyang asawa, tandaan niyo ito mga babae. Kasama din dito sila. Pag hindi kayo nag-submit sa inyong asawa, whether you like it or not, you need to submit sa iyong asawa. Or else hindi ka karapat-dapat na maging tawaging believer. Parang si Cristo eh. May believer ba na hindi sumusunod sa utos ng Diyos? Meron. Hindi yung believer. Justin Bieber daw na believer. Kung ikaw believer, sabi ni God, susunod ka dyan, no? God-given headship. Kung si Kristo nagpasakop sa Diyos, yung babae kailangan magpasakop sa lalaki. Pwede ba hindi yan pwedeng nagpantay. Kaya nga, may issue na, di ba may topic na pwede ba magtukoy yung mga ganyan babae. Pero sabi ni God, in the process, kahit unbeliever, napakasawa ng believer ay unbeliever, hindi papayag yung believer na lalaki in process na hindi siya maging believer. Pag ito naging believer, never na yan hindi susunod. Never na yan sumuway. O paano pala pag hindi ka nakikinig sa asawa mo? Yung committing spiritual sin. So yun lang po, dagdag. Prodigal. So yun lang ang sa akin. So lang ina-ino. Prodigal ba yan? Prodigal to prodigal. Nagdag po rin dito sa Prodigal nito eh. Kanina yan. Kanina Kay Brother Gan ako. Kailan naman, hindi naman mahaba. Yung term na, di ba yung sabi mo kay Brother Gan,